Mga silingan, welcome back to my channel, Chang TV, ang nag-iisa niyong ante. And today's video ay isang pangmalakasang walang kilay na mangyayari na naman. At hindi na naman ako naka-prepared, hindi na naman ako nagkilay. So, let's find out bakit andyan ako sa tabi ng kalsada. Oh guys, sa tabi ho yan ng kalsada. At dinadaan-daanan niya ng mga sasakyan like bus, tricycle, oh no, wala palang tricycle sa amin, motor at saka yung pampasahirong jeepney. Ayan, tingin-tingin lang siya sa akin. So, ayoko nang ikahiya yun. Ganyan talaga yung buhay ko dyan sa Pinas, no? Ganyan talaga. Hindi na ako nahiya basta makapagluto lang ako at dahil nagugutom na rin ako. And please subscribe and like this video kung nagustuhan nyo and stay tuned. I will come back soon. Ito na nga guys, ang totoo kung bakit ako andyan sa labas. Kasama ko yung auntie ko dyan, si Auntie Virgie. Thank you so much sa pagtulong nyo sa akin. Salamat, no? Dahil talagang siya yung ni-request ko na magluto ng adobo kasi, ay Diyos ko, ay no, na adobo, humba. Kung alam nyo yung humba, ay napakasarap niyan pag siya talaga yung magluto. Kaya talagang nakiusap ako na kung pwede tulungan niya akong gumawa ng humba, magluto ng humba. Kaya yan, free naman siya ng araw na yan, kaya tinulungan niya ako. So, the same time, nagluluto na rin ako ng ibang putahe. So, andyan ako sa labas kasi sa loob po ng bahay ay grabe, ang sikip po talaga doon. At saka parang abutin kami ng umaga bago namin maluto lahat dahil nga sa dami ng hindi naman sa dami, kaso nga lang, dalawa lang yung kalan namin sa loob. Kaya kailangan naming mag-expand kami ng kusina namin sa tabi ng kalsada. Wala naman kaming pwesto, kaya dyan na lang talaga kami. Ayan yung ate ko, nagluluto din siya ng iba. Yung yung specialty niya is yung bam-e. Kung familiar kayo sa bam-e guys, mga silingan, kung familiar kayo sa bam-e, siya yung sa amin, siya yung pinakamasarap magluto ng bam-e sa amin. Siguro dahil yung pangalan ng asawa niya, Abam. Relate ba? Wala, no, wala. Just kidding. So, ang sarap niyang magluto ng bam-e, kaya talagang sinabi ko din na kung pwede siya na lang yung magluto kasi hindi ko rin naman talaga din alam. Pero ayan, so nandiyan kami sa tabi ng kalsada ngayon, nagluluto, inaano lang namin yung mga alikabok, no? Yung mga usok na yan, yung umuusok-usok na yan, yan yung humba. Kasi ang laki po ng kaldero na ginamit namin. Fiestahan kasi. So, yan ang buhay probensya. Yan ang buhay Pinas, di ba? Ganyan. Ang ganda ng pakiramdam na sama-sama kayong magluluto dahil may lulutuin, di ba? Ganon ang Pilipino. Sakit talaga sa mata guys, pag panggatong yung ginagamit, lahat ng usok pumasok yata sa mata ko, kaya yan maluha-luha na ako, kaya ayoko na tumingin talaga dyan sa sa camera kasi nga yung mata ko parang may sore eyes na sa sobrang pula niya. Kaya tingnan naman natin yung loob ng bahay kung anong nangyayari dyan. Ang ganap sa loob ng bahay mga silingan. So ayan, si auntie nyo, busy-busyhan na naman. Nagcha-chop lang naman ako ng carrot, potato. Yan lang yun talaga yung maaambag ko dyan. Dahil hindi naman din ako marunong magluto talaga. Yung mga eksperto ko dyan, yung mga kapatid ko. So ayan, bida-bida ang auntie nyo guys. So yan yung ate ko na ang ang sipag din niyang magluto at ang bilis niya talagang kumilos. So ayan na guys. So as usual, Team Marites is on the go pa rin kahit medyo pagod na kaming lahat. Pero, at nagtutulungan. So, walang halong biro iyan. So, may pabalons pa ako. O, diba, pink and yellow. So, yan ang pabalons natin. Sana man lang, hindi pa siya pumutok bago natin simulan ang orasyon. So, yan. Sana hindi mo na sila magputukan, Hindi mo na magpuputukan. Huwag ibang iniisip. Ang balon yung tinutukoy ko. Ito yung
ugali ng mga Pilipino na wala sa ibang lahi, yung pagiging nakikiisa tayo sa mga gawain, no? Hindi tayo pwedeng nakatingin nga lang. Basta kung kaya nating tumulong, tumutulong tayo. Kaya yan, proud to be Pinoy, di ba? I'm very proud to be Filipino na kahit sa amang mundo tayo mapadpad, ginugusto talaga tayo ng mga employer natin. Agree ba kayo dyan? Kaya dito sa Singapore, mas malaki yung sahod namin kaysa ibang lahi. So, yan guys, kasi nga, mas in demand tayong mga Pinoy. Baka siguro, mga magaganda, ayan, napagod na ako or nagugutom kasi hindi ako nag-almusal. Ito lang, ikikwento ko lang sa inyo. Total, wala na rin akong masasabi, no? Kasi nakakapagod din kaya mag-voice over. Kayo kaya dyan, kwento ko lang sa inyo, no? Talagang sinabi ng asawa ko na kumuha kami ng magluluto para daw hindi mahirapan yung fest ko kaya talagang haggard ako eh. Pero sabi ko, no, kaya ko to. Ako fa, kaya ko. In the end, hindi ko pala siya kinaya. Kaya yun, tinawagan namin yung gusto naming kunin, no? Kasi konti lang naman din yung hinihingi noon. Hindi naman kalakihan. So, tinawagan na namin. So, ngayon, unavailable pala siya. Oh, she's not available. Cannot be reached. So, yun. Wala akong magawa kundi talagang harapin ko ang responsibilidad na yan. Yung pagsasabi lang, pag-uutos lang sa mga kapatid ko na kung ano yung lulutuin dahil hindi naman ako marunong magluto. So, ayan guys. Sa sibuyas pa lang na hihiwain na pagkadami-dami ay nako lang. Tingnan na lang natin yung mata mo kung gaano ba yan katibay at hindi na yan mamumugto sa sobrang sakit, no? So, kahit dyan pa lang, wala na. Ubos na yung lakas mo. Tiis-tiis muna kayo mga silingan sa mga videos kong ito ha dahil sayang din naman kung hindi natin siya i-upload, no? Kahit napakawalang kwenta lang ito, sayang kasi talagang pinaghirapan natin yan, kinip natin yan for so long eh, 'di ba? So ayan, kailangan nating ilabas. So ayan, wag na kayong magreklamo kung puro ako ganyan. Puro paghihiwa ng mga Ricardo ang makikita nyo or yung kilay ko na walang kilay o yung spaghetti pala dyan, no? Hindi ko na siya nilingon yung spaghetti dyan. Every week ka ba naman mag-spaghetti dito sa Singapore? Gustuhin mo pa naman spaghetti ulit. So, ayan. Para lang yan sa kanila kasi para sa akin, ayoko na talaga muna kumain ng spaghetti. Dahil alam kong pagbalik ko sa Singapore, spaghetti na naman ang aking haharapin. So, ganun nga ang buhay, no? Wala tayong magagawa, hindi tayo pwedeng magreklamo kasi namamasukan lang din naman tayo. Dapat alam din natin mag-adjust kung ano yung pagkain na kinakain nila, yun din ang kakainin mo kahit pa ulit-ulit mo na yung kinakain. Hindi ka dapat magreklamo. Ayan, nakapagpahinga kami ng konti, no? Breath in, breath out kami kasi nga yung baboy na kinatay ay hindi pa na katay pala, tumakbo pa at nakatakas, kaya yon hinuhuli pa nila sa ngayon. So ayan, yung ate ko nagprepare muna ng bihon at saka pansit at alam nyo yan kung ano ang gagawin sa bihon at pansit. Yan yung tinatawag na bami. Relax mo ng feslak nyo kasi nga wala pa naman, hindi pa na yung baboy. Sana naman, mahuli na nila yon bago magtanghalian dahil baka yung bisita ko walang makain. So, papahiya pa yung auntie nyo, diba? Nagtawag pa naman din ako ng bisita tapos ngayon wala pala akong makakain dahil nakatakas yung baboy namin. So, yan guys. Ang hirap talaga mag-voice over. Yun. Gusto nyo na pang mag-content creator? Hala, sige. Akala nyo madali? Akala nyo ganun lang kadali na mag-video-video kayo or what? Hindi nyo alam, no? Hindi nyo alam. Tapos, ang iba dyan, mahahack pa. Hoy! Nyo sanang pagtripan yung mga maliliit na channel na kagaya namin. Please lang, maawa na kayo, no? Wag na lang sana. Pagtripan nyo yung Facebook namin, wag yung YT namin. Mga silingan, nahuli na rin nila yung baboy. Tapos, nalinisan na rin. Tapos, hiwa na rin siya ng party-party. Pero kailangan pa rin namin silang
hiwain namin ng maliliit kasi nga malalaki kasi yung hiwa nila eh. So, akalain mo isang mga 80 kg yata na baboy. Tapos yan, 'di ba? Ang dami niya, ang dami ng karne. Kaya yan, kailangan namin siyang hiwain ng maliliit. Tapos nag-separate na rin kami ng mga kalahati siguro ng kalahati ng parte ng baboy para naman din sa susunod na araw at may uulamin pa kami. So, dapat ganun yung mindset natin mga silingan, no? Hindi yung isang gastusan, i-ano mo kaagad, lutuin mo lahat. Hindi pwede yung ganun. Kasi nga, okay lang kung may pera ka. Okay lang naman kung marami kang pera, mayaman ka. Pero kagaya namin na mahirap, no? Minsan lang yan mangyayari sa buhay namin. Kailangan pa namin yung talagang pagtrabahuan para magkaroon. So, kailangan hindi lahat lulutuin. So, dapat magtira ka rin para sa ibang araw. Para sa ibang araw, may uulamin ka pa. O, diba? Ganon dapat ang mindset. Hindi lahat bigay todo agad, diba? Kasi, ang hirap kitain ng pera tapos bigay todo ka kaagad. So, ayan. Kung wala lang siguro kaming house blessings na gaganapin, hindi siguro ako gagastos ng ganyan. Pero, napaisip-isip ko din na since this is once in a lifetime na mangyayari sa buhay natin, bigay todo na. Hindi naman yung bigay todo na as in, no, di ba? Yung bang makakain naman na ang lahat na pupunta. Pero, sad to say na, ngayon ko lang na-realize na may mga ibang kakilala pala ako na hindi ko na-invite ng time na yan. Sa sobrang busy. So, ayan, nagpaliwanag pa talaga ako, no? Pero, anyway, guys, so, ayan, ang Team Marites pa rin ay busy-busy sa mga ginagawa nila. At, nakakain na rin yata kami niya ng lunch or lunch ba yan or breakfast basta nakakain kami sa awa naman ng Diyos may lakas pa din kaming hiwain yung natitirang karne dyan. So salamat, maraming salamat dyan sa tumulong, no. Alam ko siguro hindi nyo to mapapanood na video na to kasi hindi nyo naman alam yata mag-YouTube yung mga iba dyan, pero maraming salamat dahil andyan kayo. Hindi mangyayari yung ganun na successful event kung wala kayo na tumulong sa akin. Kung ako lang mag-isa, hindi yan mangyayari. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa panunood ng aking mga videos na kahit wala namang kwenta yung iba ay nanonood pa rin kayo. Maraming salamat sa inyo. And it's Chang TV once again. Bye-bye!